Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. Thank you, Senator JV. I forgot the tradition. I'm sorry, I am a neophyte senator. I am guided by the tradition that the ex officio officers should first be given priority in their opening statement. So I call on the majority leader, Joel Villanueva. Thank you to our principal, and siguro with that, the majority leader and the SPPD would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But kidding aside, Mr. Chairman, may I just direct the attention of everyone to the screen. Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than 2 years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon, yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor, at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman. Can we play the next video? Very short lang, Mr. Chairman. Pero wala ko silang... Si Senate Majority Leader Joel Villanueva gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Gayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagpondo po ako ng feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, Mr. Chairman, at nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, 3 taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing, because I know that a lot of people, especially our people from the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na binanggit tayo dito sa bulwagang ito, if we can play it. Just few seconds. Abang hinihintay po, Mr. Chairman, just to put on record, 2023, ang daily budget, and this is just DPWH alone. At binanggit po ito kanina ni Senator Bato de la Rosa. In 2023, just DPWH alone, 1.079 billion
a day budget. A day budget. 2024, DPWH alone, 1.342 billion pesos a day budget. 2025, this year, Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget. A day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone, Mr. Chairman. Can we play this video, please? Management, National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anli baha. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech na yan. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show pero hindi ko na po i-show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung 3 beses na mga pagdinig dito. Tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past 4 years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo, dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa 3 taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho only ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Joel. The next is Senator Jingo Estrada, Senate President Pro Tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just waive my opening statement, but I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why? What happened? Karamihan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Sana So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them for next hearing. ng motion, no. Senator Bato. So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Thank Chairman, you, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our the Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan.
So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari. Papuntahin ho yung may-ari at saka presidente ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, ang ipadadala nila somebody who can bind the corporation, yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang, I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nung nagkaroon ng inspection si President Marcos na nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong
nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat po. Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. I now call on Senator Bongo for his opening statement. Sir. Salamat, Mr. Chair. I fully support the objectives of this hearing. I want to commend our chairperson, Senator Rodante Marcoleta, for prioritizing this important issue before us. I agree with as Vice Chairperson of the Senate Committee on Finance and Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I agree with Senator Gatchalian. Babantayan po namin itong budget for 2026 at bilang chairman ng Committee on Health, di na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse. Mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Taon-taon, pataas ng pataas ang budget para sa flood control pero pataas ng pataas rin po ang pagbabaha. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, hindi po na-address. Sana bigyan po ito ng priority ninyo. Mas malapit naman po ito sa atin at mas nakikita nyo, yung pondo po sa health is less than triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. At tuwing nagbabaha po ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga pagmamayari at kabuhayan ng ating mga kababayan, nilalagay nyo rin po sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo. I am also particularly concerned the reports of increasing number of leptospirosis cases overwhelming our hospitals. Sa kaikot ko sa mga hospital, sila ang binabaha. Pero yung budget ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Sana ilaan na lang po ang pondo na mapapakinabangan po ng taong bayan para sa health sa pagtatayo at pag-upgrade po ng mga hospitals, medical assistance at PhilHealth benefits. Mas baha nga sa mga hospital ngayon, hindi naman na-address until now. At I agree with our majority floor leader noong August 9, 2023 pa lamang ay nanawagan na tayo sa DPWH. Pakita ko lang po sa screen yung video nung hearing, no? Ito. Then, ang hiningi lang po natin ay accomplishment report nyo dito sa mga taong ito. And can you submit to the committee a copy of your master plan for your flood control programs? At gusto nating malaman kung wala ba talagang na pondo dito na inilaan nyo po sa ilang taon na patuloy nyong pinupondohan at tumataas pa. At pangatlong tanong ko po, can you submit your prioritization in implementing flood control projects? That was August of 2023, more than 2 years ago na po yan. At pinaalalahanan natin kayo, dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyonan na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao, may flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha? Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga flood control sa walang tao at walang pinipigil na baha.
Sana po'y inilaan na lang po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At ngayon rin po, sinusuportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon. I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang batas na ito ay ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. To the DPWH ay dapat po'y ayusin nyo po ang inyong master plan. Matagal na po yan na hinihingi natin, pero after ilang taon, nandiyan pa rin po itong mga flood control. Ang bagyo po, hindi natin kayang pigilan. Pero ang labis na pagbaha, pagkawala ng kabuhayan at buhay, kaya po nating magawa ng paraan. Ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mamaya na lang po magtatanong.